Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo kung alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Bago tayo magsimula sa ating review ngayong araw, ay gusto ko muna kayong kumustahin. Alam ko lahat tayo ay nakakaranas ngayon ng matinding pag-ulan at pagbaha at ang iba nga po ay nasa state of calamity na. At sa mga ganitong panahon ay mas lalo nating kailangan at mas lalo tayong naghahanap ng mga online loan application na pwede nating mautangan at malapitan. Lahat po tayo nakakaranas ng matinding pagbaha, kagaya ng sinabi ko kanina. Kaya sana po sa mga oras na ito, kayo ay nasa maayos at safe na kalagayan. Sa video natin na ito ay tuturuan ko rin kayo ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at kung magkano na lang ba ang makukuha natin sa amount na ilo-loan natin. Ang online loan application na re-reviewin natin ngayong araw ay ang Salmon Finance Made Easy. Dito sa online loan application na ito ay 2 contact references lang ang kailangan at 0 ang kanilang processing fee. Pwede kang mag-loan basta ikaw ay 18 years old and above at may 4.7 na ratings. Pwede kang mag-loan dito ng up to 25,000 pesos for first-time user na pwede pang tumaas basta good payer ka. Pwede mong bayarin ito mula 3 months, 6 months, up to 1 year. So parang ang ganda ng kanilang pinapakita dito sa OLA na ito, kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin. Pero syempre bago mo i-download ang application na ito ay siguraduhin munang mapanood ang video hanggang dulo para at least makasigurado kayo kung legit pa talaga ito o hindi. At pwedeng ma-download sa Play Store. 2 to 3 minutes lang ang loan approval at regulated ng SEC. At low interest daw. So lahat ng yan ay alamin natin kung totoo ba talaga o hindi. Ito nga pala ay nirelease noong February 11, 2023 at kaka-update lang ngayon January 31, 2024. So ayan nga, na-download na natin. Pero bago tayo makapag-continue is kailangan muna daw nating mag-agree dito sa contacts at device location. At dito nga, nakalagay what is Salmon Credit. So dito is, bibigyan ka nga nila ng credit limit, tapos no annual fee forever. And nakalagay dito, isang valid ID lang kailangan para makapag-apply. Click lang natin yung continue, tapos dito ay meron silang magpa-pop up what you can do with your credit line. So ano daw ang pwede mong gawin sa amount na ilo-loan mo. So pwede daw pay via QR nationwide, emergency fund, pwede rin budget for big ticket items, and bills and monthly payments, tapos pwede rin cash advance. At ayan nga, ilalagay ko na yung aking phone number para makapag-send ng OTP. At syempre, hindi mawawala ang paglalagay ng password, tapos i-repeat lang natin yung inilagay nating password. At dito na nga tayo agad sa ating sasagutan. Unang-una na dyan ay ang personal information. So ilalagay mo lang dyan yung first name, last name, at email mo. Next sa sasagutan ay ang current address. So ilalagay mo lang dyan yung province mo, yung city or municipality, barangay, tapos yung street name, house number, at unit. At dito sa current address details naman, sasagutan mo yung kung saan ka current na nakatira ngayon or kasalukuyang nakatira, yung type of housing, length of stay, at housing situation. So, dito sa may type of housing, ito yung mga pagpipilian, kung apartment ba, condominium, house and lot, townhouse, or others. At kung gaano ka nakakatagal nag-i-stay dyan, ay mamimili ka lang dyan kung less than 6 months, 6 to 12 months, 1 to 5 years, 5 to 10 years, or more than 10 years. At dito sa may housing situation, so pipili ka lang dyan kung ikaw ang homeowner, or nagre-rent ka ba, or living with someone but not paying rent, or living with someone and helping with rent.
Dito naman sa permanent address, kung same lang daw yung address dun sa nilagay mo kanina is, i-click mo lang tong same as the current address. At ang bilis kasi dito na agad tayo. So, total amount of money you get in a month. So, magkano daw ang kinikita or nare-receive mong pera sa loob ng isang buwan. So, dito, meron nakalagay ditong I don't have monthly income. Kaso lang pag pinili mo ito ay baka or malaki ang chance na hindi ka ma-approve. So, ilagay mo lang dito yung monthly income mo. At next naman ay kung ano yung main source of income mo. So, ang mga pagpipilian dito pwedeng employment or contract work, freelancing or self-employed, business, remittance, pension, or retirement benefits at others. At dito naman sa employment details, so pwede palang mag-loan dito yung mga OFW kasi nakalagay dito, kung OFW ka, i-click mo lang yung box dyan na I work abroad. At kung hindi naman, is ilalagay mo yung company name, industry, length of employment, tapos yung current job title. At ito nga pala yung mga pagpipilian dyan sa may industry. So, napakarami. Pwedeng legal, pwedeng hospitality, pwedeng transportation, art, farming, fishing, and forestry, entertainment, construction, manufacturing, engineering, mining, science and education, healthcare, IT and software, sales, marketing and retail, at marami pang iba. So, pili na lang kayo kung just under na industry yung work ninyo. Sa length of employment ay mamimili ka lang din dyan kung gaano ka na ba katagal sa trabaho mo. At dito naman sa work address, so lalagay mo lang yung province, city or municipality, barangay, tapos street name, house number or unit. Pero kung wala ka namang exact na address dun sa work na pinagtatrabuhan mo, pwede mo i-click yung I don't have an exact work address. At next naman is other sources of income. So, bukod dun sa salary mo, meron ka pa bang ibang work or sideline na pinagkukuhanan ng income. So, pwede daw dyan ang sideline or part-time job, pwedeng business, remittance or allowance, retirement or pension, and others. At dito na tayo sa contact or company reference. So, dito, kagaya na sinabi ko kanina, dalawa lang kailangan at kailangan lang is coworker mo. So, ilalagay mo lang yung contact number, complete name, at yung role. Sa may role, kung siya ba ay HR, colleague, supervisor, CEO or owner, and others. At dito na tayo sa identity verification via face scan. So, mag-identity verification na tayo. So, dapat walang sombrero, mask, or glasses. Tapos, dapat maliwanag yung area na pipicturean natin or pag-i-scanan natin. Tapos, get ready for flashing lights. At ayan na nga, face scan, verified na tayo. So, i-click na agad natin yung continue. At dito naman nga, ipipili na tayo ng ID na gusto mong gamitin or picturean mamaya. So, pwede dito ang driving license, passport, postal ID, UMID, SSS, at PhilSys. At pipicturean mo lang yung harap ng ID at isubmit na. So, dito naman ay re-reviewin mo lang yung ID information mo kung tama ba yung nag-appear dyan sa system nila. At pagkayari nga niyan ay magka-countdown na sila. So, we're now reviewing your application. At dito nga ay maghihintay tayo kung ma-approve ba tayo dito sa loan application na ito. At wala pa nga 2 minutes ay nakareceive na ako ng ganito. So, hindi nga po tayo na-approve dito sa OLA na ito. So, tingnan natin yung ibang reviews kung kumusta ba yung mga nakapag-try na at nakasubok ng mag-loan dito sa OLA na ito. So, sabi ng ilan na nakapag-try na dito, so ito, positive, nakalagay. So far, one of the best credit line apps in the Philippines, fintech, circle just like Tala app. It has reasonable interest and fees. So, next naman, nakalagay dito, very useful. Thank you very much for giving me a chance to borrow on this platform. It's a big help for me for emergency. Hopefully, my credit limit will increase. So, ito yung mga positive. So, ano naman kaya yung mga iba pang naranasan ng iba na negative naman? Sabi nung isa is, Salmon was in a big sale and agents offering financing or monthly payment plan as long as you sign up. Of course,
It's good to know there will be an installment plan and the agent said it's 0% interest. So we signed up. We ended up buying a lot which cost 12,780. So dahil nga sinabi, 0%, napadami sila ng binili. So umabot ng 12,780. Considering the actual price of the items we got, it was a steal. Expected to be done by paying it for 3 months. Fourth month cost almost the same as the monthly. Ended up paying more than the sale with a total of 17,000. So sabi, 0% interest. Kaya sumigi sila at bumili ng mas marami. So ang nangyari, naging 17,000 yung binayaran nila. So iba-iba po tayo ng naging experience yung ating mga binasa dito sa review. So tayo ay hindi na-approve. At kung na-try nyo na nga po itong online loan application na ito ay pa-comment po dito kung anong naging experience niyo dahil ako po ay hindi na-approve. At dito na lang natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!